last time na tumayo ako dito was June 30. And we talk about the topic. Sino nakakaalala ng topic natin at the time? Sabi nila, who cares nga kuya? Anong title natin that time? We talk about the topic. Ano na yung clue? Who cares daw? Who cares? Sabi ni Jeho, I don't care. Which is true. Okay? Our topic last time, nung last na tumayo ko dito was, I don't care. So, we talk about a lot of things. The time na, like we were Christians, but sometimes, nagsasabi tayong mahal natin ang Diyos at mahal natin yung kapwa natin, but somehow, what we are showing sa kapwa natin as if we don't care sa mga kapwa natin. Okay? So, and after that, a lot of things na pinag-usapan natin. Last Sunday, we talk about paano ba natin mahalin ang ating kapwa. Okay? Tingnan mo muna yung kapwa mo kung mukhang kapwa ba yan. Tingnan mo nga. Ayan. Mukhang kapwa ba yan? Okay. So, sabi ng word last Sunday, if you really love God, kung totoong mahal natin ng Diyos, we need to follow His commands. His command is simple lang. Ito yung pinag-usapan namin yesterday. Sa group namin, sabi namin, na napakasimple lang pala ng command ni Lord sa atin. Una, is yung mahalin siya ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong pagkatao natin. At ang pangalawa is, mahalin natin yung kapwa natin. Kaya nga yung yung vision statement natin nakapaloob dyan. We are committed to love and empowered to impact. Lahat ng mga taga-SBC Converge magsabi ng Amen. Pag lagi ka mo kumbinsido na may, okay, committed to love, say Amen. Try natin kung talagang convinced talaga kayo sa vision statement natin. Kasi baka dili ka mo kumbinsido sa nakalagay dyan sa natarpaulin sa taas eh. Di ba nakalagay dyan? SBC Converge, committed to love, empowered to impact. So tingnan natin, pag the first line is committed to love and then empowered to impact. Tingnan natin kung gaano kalakas yung amen ng mga taga-SBC. Okay? So sabi ng vision statement natin, we are committed to love. Okay. Empowered to impact. Ulitin natin. We are committed to love. Pahina ng pahina. Empowered to impact. Okay. Sabi ng ibang tao, mararamdaman mo lang daw yung impact ng isang tao sa doon papunta sa isang tao kapag nagkaroon talaga ng relationship between the two. Diba? Tama. Hindi mo mararamdaman yung impact ng isang tao or yung dating ng isang tao doon sa kapwa-tao kapag wala kayong relationship. Diba? Siguro, masasabi lang natin yung mga artista, diba? Napakagwapo talaga ni Daniel. Diba? Somehow you say, may impact, but somehow, gaano ba katotoo yung impact na yun sa'yo? Kasi maybe, we are just saying that we are committed to love, but we'll lose the impact. Kasi nga, we are not showing this love to people. Kasi if you would like to really a church, if we really want to become a church that really makes an impact, we really need to love people. Simple lang. Kung gusto natin magkaroon ng impact, mahalin mo yung kapwa mo. At kung nagmamahal ka ng kapwa mo, you will always have an impact. Sige. Pero hindi yan yung pag-uusapan natin ngayon. We're going to talk about Matthew chapter 9. Sige, open natin yung ating mga Bibles. Chapter 9. Chill lang tayo ngayon, no? Ano lang kita? As much as possible, I'll try my best not to
Minsan sumisigaw ako dito pag so chill lang, relax. Testingan to ng kumalma lang. Chapter 9, verse 9 to 13. Okay. Verse 9, sabi dyan, as Jesus, basahin natin sa NIV. In KJV itong andito sa akin eh. Okay. Sabi dyan, as Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. Okay, ito si Matthew, isa siyang tax collector, kumbaga maniningil ng buwis. During that time, nung panahon ni Jesus, kapag ikaw ay isang maniningil na buwis, ikaw yung pinaka-masamang tao sa community. Bakit? Andun sa yung pera lahat. Pag nandun sa yung pera lahat, anong gagawin mo sa pera? Di ba? Diyan at pumapasok yung corruption. Bakit? Nanginingil sila ng buwis at ano yun? Sapilitan yun. Whether you like it or not, kailangan mo magbigay ng buwis. Mahirap ka man o mayaman, lalo na sa mga mahirap, talagang obligado sila magbigay ng buwis. At yung buwis na yun, binibigay nila dun sa tao na taga-singil ng buwis, which is tinatawag nating tax collector. Yun yung may hawak ng lahat ng pera at sila din yung mga mayayaman. Diba? Sounds familiar. Diba? So, sabi, at that time, sa panahon ni Jesus, sila yung tinuturing na isa sa pinakamakasalanang tao. But at this time, nakita ni Jesus si Matthew. Si Matthew ay isang tax collector. Sabi ni Jesus sa kanya, follow me. Okay? Follow me. He told him, and Matthew got up and followed him. While Jesus was having dinner at Matthew's house, nakipag-dinner si Jesus kay Matthew. Imagine, no? Si Jesus nag-approach or lumapit sa isang makasalanan. Tapos, after nung lumapit na sinabihan niya, uy, sumunod ka sa akin. After na sinabi niya sumunod sa akin, hindi lang basta sabi niya sumunod ka sa akin, pumunta pa siya sa bahay at nakikain. Grabe si Jesus, no? Nakikain. Ibig sabihin, he really wants to build a relationship with this person. Kapag ang isang tao nag-aya sa'yo, no, kain tayo. Diba? Sa mga, pinaka-simple na lang. Pag nanliligaw yung isang lalaki, anong usually sinasabi? Tara, kain sa labas. Kape tayo. Diba? Tama. Tama, Jules. Ay, lain. Manda tayo, tusok-tusok lang sa pier or whatsoever, milk tea tayo. Diba? If we really want to build connection, we spend time with the person, and at the same time, we make effort, we invest. Kaya nga, sabi natin kanina, if we really want to make an impact, we need to be committed to love. And how are we going to commit to love? We have to invest with people. Kapag hindi ka nag-invest sa tao, malamang sarili mo lang mahal mo kasi ikaw lang, sarili mo lang ini-investan mo eh. Now, Jesus was having dinner with Matthew. And, hindi lang kay Matthew. Sabi dyan, many tax collectors and sinners. Grabe naman si Jesus. Hindi lang si Matthew yung kasama niya na isang makasalanan, but meron pang ibang tax collector at iba pang makasalanan came and ate with him. Sino yung mga kasama niya? Yung mga disciples. Okay? Ito yung medyo parang climax sa part ng story na to. Kasi, verse 11, when the Pharisees saw this, remember the Pharisees, diniscuss na doon ni Pastor last time, that Pharisees are those people na tagapagturo ng batas ng Bible. Ibig sabihin, sila yung mga taong matibay sa Bible. Diba? Verse by verse. Verse by verse, alam nila. And hindi mo sila pwedeng isahan pagdating sa Bible. Siguro, pag merong Bible drill, sila na yung panalo palagi. Sabi ng Pharisees, sila yung nagsasabi na kailangan yung maniwala kay God
kailangan yung sumunod kay God. Ito yung mga Pharisees, sila nagtuturo ng Bible. But sabi dito sa verse 11, when the Pharisees saw this, they asked his disciples. Okay? Tinanong nila yung disciple ni Jesus, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Bakit daw si Jesus nakikisama, nakikihalubilo, at to the worst pa, nakikikain? Ibig sabihin, nakijam si Jesus. Okay. Take note of the word jam. Kasi minsan may tayo tinatawag na, di ba? Dito sa atin, sa Sorsogon, pag sinabing jamming tayo, alam niyo na yun. Di ba? Jesus was having dinner. But hindi sinabi ditong ang sabi diyan, nakisama. It's okay na makisama but hindi nakisama. Okay? We have to clarify that na si Jesus was having dinner sa mga makasalanan pero hindi siya gumawa ng kasalanan. Okay? Pero questionable pa rin sa mga mata ng mga taong simbahan. Sabi nila, bakit nakikikain yan? Dapat nasa church kita. Dapat ang kaupod tayo itong mga holy na tao. Tingnan mo muna katabi mo, mukha bang banal yan? Ayaw muna kung mukhang banal yan. Parang lungkot ng katabi mo. Di ba? They asked his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Verse 12, on hearing this, Jesus said, it is not the healthy who needs a doctor, but the sick. Hindi daw yung healthy, yung kailangan ng doktor. Hindi yung walang sakit ang kailangan ng doktor, kundi yung may sakit. Tama. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang may sakit yan? Tingnan mo, tutukan mo. Tapos sabihan mo, kailangan mo ata ng doktor pre. Di naman sinasabi. Sabihan mo, you need a doctor. Sige, sabihan mo, you need a doctor. Yan. Patingin ka na. Joke lang. Okay. But I mean it. Because Jesus mean it also. Sabi ni Jesus, hindi kailangan ng taong healthy ang doktor. May nakita na kayong pumunta ng hospital tapos healthy? Tapos mapa-check up. Anong problema mo? Healthy kasi ako, Dok eh. Anong sakit mo? Napakalakas ko kasi, Dok. May ganun bang tao na pupunta ng hospital para sabihin ang lakas ko? Wala, di ba? Kaya nga sabi ni Jesus, it is not the healthy who needs a doctor, but the sick. Verse 13, but go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but sinners. Sa Tagalog niyan, sabi ni Jesus, hindi ako pumunta sa mundo. Hindi ako nagpakatao para tawagin yung mga matitino. O, tingnan mo yung katabi mo ulit, mukha bang matino? Yan. O, sabihin natin, hindi ako pumunta sa mundo, sabi ni Jesus, para tawagin yung mga magagaling. O, mukhang magaling ba yan? Hindi ako pumunta sa mundo para tawagin yung mga malinis, mga banal, yung mga walang sala. Pero sabi na, I came to call the sinners. O, tingnan mo katabi mo ulit, mukha bang may kasalanan yan na ginawa? We are all sinners. So, my topic for today, our title for this message is church is not for fun. Church is not for fun. Ano ibig sabihin mo, kuya, ng fun? Masaya. Diba? Ang simbahan daw ay hindi ginawa para sa mga masasaya or para magsaya lang.
So bakit ka pala pumupunta ng church? Para lumungkot. Kaya nga minsan yung mga worship leader, di ba? Kahit na yung mga tao nakagano lang, oh. Tapos grabe na yung mga lumalabas na mga salita sa mga worship leader. Bakit? Gustong masaktan o gusto mong palungkutin. Hindi rin naman. Para saan ba yung church? O magtatanong tayo, bakit nga pala tayo pumupunta ng church? Dito si Kuya Aras bakit ka pumupunta ng church? Noong 2014, dito na talaga ako. Kasi nakasanayan. No? Pwede rin, di ba? Di ba? Dito tayo magtatanong kay... kay Ate Kate. Bakit ka pumupunta ng church? Call a friend po. Call a friend. Call a friend. Call a friend pa si nanay na. Di, ikaw na. Ano po, siguro po, kasi marami dito natututunan. Para sa ako, marami po ako dito natututunan. Marami kang natututunan, okay? So for learning, okay? Dito tayo sa likod banda. Si Kuya Carlito, haputon ko si Kuya. Bakit ka Kuya pumupunta ng church? For me, para magkaroon ng connection kay Lord, tapos maka-encourage sa family ko na may sama sila dito. Okay, so para daw magkaroon ng connection kay Lord at para ma-encourage yung family ni Kuya Carlito na pumunta din ng church. So, we all have different reasons bakit pumupunta tayo ng church. Malamang sa atin, ang iba is ni-require ni CDW. Diba? Or ang iba sa atin is dahil napilitan lang ni mama. Ng mga youth, di ba? Oh, magganto ka na ngayon. Basketball ka. Di ba? Or, some of us, pumupunta tayo kasi may kaibigan tayo dito. Tama? Masaya sa church. Or some of us, pumupunta tayo dito kasi may problema tayong dinadala. At kailangan natin ng Lord na para solusyonan yung problema natin na yun. But, ang tanong ko, if church is not for fun, why are we doing a lot of things sa church para magkaroon ng fun? Hindi yung fun na yan, yung electric fan. Kailangan talaga natin nandito. Pero fun, bakit, di ba? A lot of things, we do a lot of things. Yung music ministry natin, gusto natin magkaroon ng iba-ibang instruments, tama? Iba-ibang tugtugan. Kasi gusto natin magkaroon ng fun. We have a lot of ministries. Diba? Last Sunday ay meron tayong ginawang music, yung video for, ang tawag nun, Ate Chess, yung ginawa niyong video for invitation? Ha? Yung invitation na meron kayo nakalagay dito ng mga, kasi, we do it. Okay? We are making it para ma-encourage yung tao na pumunta dito. Okay? Ang tawag natin dyan, mga panahon naman is mga pakulo para pumunta ang tao sa church. Diba? We have our SOCMED. Ano bang mga ministries na meron tayo dito? Sa church. Starting tayo dun sa pinakalikod, meron tayong, makikita nyo dyan, may mga asheret. Yung pagpasok nyo pa lang, may nakangiti na asheret. Uy, kumusta bro? Kumusta sis? Tama? Nagaganda ng mga asheret natin. Tapos, di ba? Para lang ma-encourage yung tao or ma-inganyo yung tao na pumunta ng church. Asheret. Pagdating natin dyan, nandyan si Kuya Alejon, part dyan ng SOCMED team, BTS. Kita niyo yung mga nasa likod ng mga tao, may mixer dyan, may laptop, para lang malagay yan dyan. Ibig sabihin, we're doing this para makater yung mga tao na maging convenient yung tao. Pagdating naman dito sa harapan, meron tayong keyboard, gitara, drums. Kaya nga, minsan, may natanong kami dati. Sabi niya, maganda pala dyan sa church niyo, no?
may banda. Garang ngayak may concert pero may pag Sunday. Tama ba? Para bang may concert palagi dito, ate? Di ba? Para may concert kasi may gitara, may drums, may vokalista. Di ba? Pagdating naman sa likod, tingnan natin yung church natin as a whole. Ano bang ginagawa natin sa church? After all, this is back to church Sunday. Sa likod, pag pumunta kayo sa likod, mas masaya doon. Bakit? Andun yung mga kabataan natin. Diba? Mga kids, naglalaro, nagtuturo yung mga Sunday school, merong mga videos, merong mga laruan. So, we are all doing this just to make the church somehow look na masaya dito sa SBC. Paano ba tayo mag-invite? Uy, punta tayo ng church. Masaya dun. Diba? Sa youth, usually when we are talking with people, when we are inviting with people to come to church, sinasabi natin na, uy, punta tayo ng church. Masaya dun. But is it really? The purpose of church. Why do you come to church? Now, para sabi ko nga, when I was preparing this, kagabi, sabi ko, last week pa actually, sige kong iniisip, this title na, though hindi siya ganun ka-concrete, but sabi ko, Lord, give me something that it will become practical talaga sa mga tao ng simbahan. Kasi madaling sabihin na punta tayo sa church kasi andun si Lord. Punta tayo sa church kasi masaya doon. Punta tayo sa church kasi may solusyon sa problema mo doon. But the question is, bakit ka nga ba talaga pumupunta ng church? Sabi ni Lord kagabi, sabi niya, Jay, hindi ka lang daw ang magpipreach today. So, this time, this will be the first time siguro na gagawin natin to sa preaching time. Usually, ginagawa natin to sa Ignite. Okay? Ginagawa natin sa Ignite. But I want this to become more practical and to become very real sa atin. Maging totoo talaga tayo. After all, this is back to church Sunday. And we have to become real. So, I would like to invite some representatives for each ministry natin sa simbahan. Okay? Isa-isahin natin yung mga ministries natin. Okay? Tapos, pag tinawag ko yung pangalan nyo, punta kayo sa taas, tapos dalhin nyo yung chair nyo, tapos mag-uusap tayo. Usap lang tayo, okay? Okay, talk show tayo this morning. Okay. So, sa Asheret, start tayo from the Asheret. Ano natin kanina. Sino possible na representative dyan sa Asheret? Sino yung matapang? Sino yung Asheret dito? Sino pa yung Asheret? Yung sa likod. Si ate, sige, si ate Jennifer. Okay, ano lang, simple. Ano tayo, para lang tayong fast talk dito. Sige, ano tayo ate? Tapos, sa youth ministry, sino ba sa youth ministry natin? Jeho. Jeho, come here. Dito tayo, dito. Halika, punta, come here. Mag-uusap tayo. Mag-uusap kasi let's make this very practical. Bakit nga ba talaga tayo pumupunta ng church? And tayo ng mga nakaupo na matitira dito, let's also think and ponder. Pag-isipan natin, kung sila pumupunta sa church because of these things, paano naman kaya tayo? Ano yung rason natin bakit pumupunta tayo ng simbahan? Okay, youth ministry, si Jeho. Okay, dito sa taas. Pwede man dyan. Basta, nakaupo. Pwede din sa taas. Usap lang tayo. Tapos, pwede pahiram ng mga microphones muna kanina. Tapos, convergence. Sino possible ng convergence? Yung mga nagtuturo ng convergence. Si Julius. Julius, come here. Children's ministry. Yung hindi nagtuturo. Si Cheska. Ches. Ano pa ba? Sokmed. Sino? Sino ba nakalagay ka dito? Si Ma'am Donna na lang kasi si Ma'am Donna talagang head ng Sokmed eh.
Kaya si Ma'am Donna, come here, Ma'am Donna. Sa beautification, pero gusto ko dito mag-volunteer talaga. I-volunteer ko si Ethan. Ethan, come here. Ethan. By the way, sila yung nag-ayos ng simbahan natin kahapon. Ang ganda. Okay? Tapos, ano pa ba? Sa Kantang Bayan. Siyempre, hindi gusto ko yung nag-preach nung last Friday. Hey, Matt, come here. Go, Bogart. Ano pa bang ministry natin sa church na wala dito? Sunday school. Meron pa. We have the project. Ang project. Ano natin yung isa sa mga nakikita ko din ditong nagpupuyat. Minsan, alauna na nakauli, alas 12. None other than... Kuya Arce? Ha? Omgi! Ate, Omgi. Simple lang tayo, okay? Yan. Meron pa ba? May ministry pa ba? Okay. Tingnan natin to sila. These are somehow the people na palaging nakikita natin sa church. Okay? Sila yung mga taong palagi nakikita natin, nagli-lead, nakikipag-usap sa atin, di ba? Somehow, pag naisip natin yung SBC Converge, sila kaagad yung mga nakikita yung magmumuka. Di ba? Yan. Kala nyo, ako lang mag-preach kayo. Sabi ko sa inyo eh. So, this will be the first time na gagawin natin to. Let's make this very practical sa mga buhay natin. Bakit nga ba talaga tayo pumupunta ng church? At tatanungin natin sila isa-isa of these reasons. Okay? Para tayong fast talk ngayon with Bako Boy Abunda, pero with Jay Marianito. Okay. Ready na kayo? By the way, ano to ha? Biglaan to. Nabigla ba kayo? Kala nyo ha? Sige. Mas okay daw kasi yung biglaan minsan kasi mapipiga mo yung katotohanan pag binigla mo yung isang tao. Tama? Bakit walang script? Diba? Walang script. No script. Okay, kasi pag sa Ignite kami dati, somehow, kailangan talaga. Sabi ni Lord kagabi, try mo nga to, Jay. Now, first question. Okay? First question. Okay. So, you have your own ministries, di ba, na represent. Okay? So, si Kuya Pat, sa Kantang Bayan, si Ethan, sa pagpapaganda ng church, si Ma'am Donna, Sokmed, Convergence, Youth Ministry, Ushering, Children's Ministry, Sunday School, and sa project. Representative natin sa project. So, tatanungin ko kayo isa't isa, bakit tayo may ganong ministry? Okay? Bakit tayo may ganong ministry? Okay. So, sinong gustong mauna? Sige. Si Ate Chess ka muna kasi may hawak ng mic. Bakit tayo merong children's ministry? Ano po? Para sa akin po, gwapo sin children's ministry kasi parang hindi dapat naka-focus lang sa mga mas matatanda na maka-learn sa word ni Lord, pero pati sa mga bata din po. Alright. So, para meron din tayong ministry for kids. Simple as that, no? Na parang makapagturo din, hindi lang yung mga matatanda. Tama? Okay. Follow-up question. How do you make that ministry? Paano mo ginagawa para bumalik yung bata? Ano po? Minsan po, usually nagbabalik po sila kasi na-enjoy daw po nila ang... Nag-enjoy. Okay, sige. Next tayo. Next ministry, si Ate Jen. Bakit, bakit meron tayong ushering ministry? Ang ushering ministry pa, amo po ang nag-welcome sa mga maarabot baga na mga visitor. Tapos, kay puhanin, talagang, smile. Dili po,
Dili po fake smile, kundi tunay na smile para po ini. Gigibo po namon ini para kay Lord. Alright. Next. Jel. Ay, sunod-sunod na. Ay, may nabalat na yun. Youth ministry sa amin, more on sa, nasa campus fellowship ang focus namin po ngayon. So, ginagawa to so that makater din yung mga youth, yung mga teenagers na nasa iba't ibang mga campuses. And kumbaga, hindi lang ma-stuck yung gawain dito sa church, kundi maging doon sa labas, doon sa mga campus, maipakilala natin si Christ. And yun, and ma-build kasi alam natin na the youth and this generation needs Christ. So, kaya pinapakilala natin si Lord sa kanila. Okay, thank you. Next, kay Jules. Sa Convergence naman po is para ma-lead na ma-enhance and ma-train po ang mga youth and adults sa kanilang mga skills sa music, sa pagkanta, and yun po, para po yun sa glory ni God. Okay, thank you. Next, tayo. Ma'am Donna, sa SOCMED. Bakit tayo may SOCMED? For the SOCMED naman po, para ma-reach out yung mga tao through social media platforms and then maging updated din kung ano po ang nangyayari sa church. So lahat ng mga ginagawa po sa church, doon po natin nilalagay and para ma-follow and makakonect po tayo sa church through this platform. And may share po natin sa ating mga kaki ang ating mga ginagawa para kay Lord sa church po. Yun. Ethan, bakit natin pinapaganda yung church? For me lang, gusto ko lang mailiwalas sa mata. Tapos, gusto ko sa mga tao na nagkakadi, ma-feel ang presence ni Lord. And, syempre, kung ano igwa sa langit, dapat igwa din dili. Kung maliwalas sa langit, dapat ganun din. Parang yun lang. Gusto ko lang makita ang abangan nyo yung ginto sa simbahan. Makikita nyo yun. Pira-pira. Gusto nyo pa maglakad sa ginto? Punta na kayo ng langit. Joke lang. But, okay, yun. Kailangan mapafeel natin yung parang atmosphere of heaven. Diba? Kasi sa heaven daw, alam nyo, lalakaran natin ginto. Yung sasalaminan mo ginto. Diba? Sarap sa heaven. Gusto mo ba pa-heaven? Wag mo na ngayon. Sige. Kaya Pat. Siguro... Kantambayan, di ba? Kantambayan. Sa akon, may kantambayan, una sa lahat, lain lang po kaya pang church lang ang ministry natin. Nagluluwas kita para to gather din sa mga lain lang sa believers kundi sa mga non-believers pa. Lain lang showcase ng talent kundi pati mag-show ng word ni Lord lalo na sa pier. Ayan. So, sa mga non-believers. Ma'am Gi, bakit tayo merong PH469 BWCDC? So, yung diba po ng compassion is to release children from poverty in Jesus' name. And in Jesus' name and through His way din, in Jesus' way. So, yung project po, that's one way para maparamdam natin yung pagmamahal, yung care natin to those mga lesser fortunate, kasi lahat naman tayo lesser fortunate na mga tao. Maparamdam sa kanila yung love ni Lord, yung pag-care ni Lord through the project. Ayun. So, nalaman natin bakit meron tayong mga ganitong ministry, no? Agree ba kayo? Okay naman yung sagot nila. Sa tingin nyo? Diba? So, we have this kind of ministries and we have different reasons. Okay? But one thing is, natin is to glorify God. Sama yun yung common. Diba? Na para maitaas. Now, next question is, siguro mga 4 lang na taong gusto kong sumagot. Second question. Napagod ka na ba sa ministry na meron ka? Sabi ko sa inyo totohanan tayo ngayon. Back to church, di ba? Sige. Napagod ka na ba sa ministry na meron ka sa church? Ate Jen.
Para sa akon, dili siguro. Kaya lang, may kaya lang ha. May kaya lang. Yeah. Ang ano ko, syempre, ang ano ko nga, ang strength na ano, naging ano. kulang. Pero dili ako mapapagod kay Lord. Para kay Lord. Dahil kay Lord. Amo lang. Sige. Next. Sino ang gustong sumagot ng tanong na yun? Si Ethan. Ethan. Napagod ka na ba? Walang fresh pa yan, ha? Fresh pa. Kung sa ano po, sa reality talaga. Pagod talaga. Pagod na pagod. Kasi, either na layman siya nakikita, pero parang diot lang ang naghihiwag. Talagang kung solo lang, pagod talaga po. So, napagod. Napagod din. Okay. Sino gusto mong sumagot na isa pa? Sige, si Patrick. Pat, napagod ka na ba? Ano po, sa Kantambayan, ano po? Opo. lalo na, Nag-isip ano, pa eh. lalo na po sa part na sa paghakot baga ng pagbaklas. Ang amo man lang pinakamagubat na part dito sa amon, lalo sa mga kalalakihan. Eh, syempre, lalo mo pwede pala sa mga babae, di ba kayo? Yeah, tama. Kaya, yun po. Pero po, pag nag-uli man sa balay, nawara man gihapon. Nawawala naman yung pagod. Sige. Sino yung last na pwedeng sumagot? Yung Ma'am Donna? Sino? Sumagot na lahat. Ma'am Don. Napagod na. Yes po, opo. Napagod po. Pero pag binalikan po ulit ang purpose po, why you are doing that is para po kay Lord. Pag nababalikan po ulit ito na purpose, nakakabalik po ulit dito si Lord ulit na naghahatag sin strength kasi lalo na pag-collate po sa mga write-ups, may mga kada tao kasi na naka-assign. So, kailangan talagang hintayin, pati sa graphics. So, kailangan may unity talaga para maka-come up and then maka-post on time. So, lalo na pag naguhulat din po talaga. Pero, praise God kasi kapag alam natin kung ano yung gagawin natin, nakatapos naman po siya. And then, kung walang tatayo, or kung mag-i-stop ka, sino ang gagawa? So, praise God po kasi dito sa part na ito, ipapakita ni Lord na yung task po is para sa iyo talaga. Maski mapagod ka, alam mo ang purpose mo, bakit mo po yun ginagawa. Thank you. Jules, lahat na daw eh. Napagod ka na ba? Yes po, personally nakakapagod ang sa Convergence kasi po, ang Convergence po kasi namin is every Saturday. Then imbis po na after a week, pagkatapos ng isang week is mag-rest na sa Saturday. Tapos yun po, mamatapasing atab para magkadi sa church. Tapos. And no ang tawag natin dyan, compensation, walang bayad, yes. Volunteer. Purely volunteer. Pagtuturo ng drums, pagtuturo ng gitara, sayaw. Magsa-set up, tapos yun. Tapos din mo ba isisingit ang paglaba? Wait lang, naisip lugod ako. Alin mas nakakapagod, yung paglalaba or pagda-drums? Sabi ni Ate Ning, paglaba nga. Sige. Sige, yun. Kasi po, pag kinabukasan ni Sunday, syempre, para yun din isa talaga. So, parang kung iisipon po, personally, walang pahinga. Kaya nakakapagod po yung Convergence din sa part ko as nagtuturo. And siguro tunay na nahahali siya once na nakikita na yung result sa mga tinuturuan po. Harap po. Thank you. Je. Sa akin, since youth ministry, so more on building relationship ako po sa mga youth na meron tayo dito sa church. And since isa sa focus po natin yung campus fellowship, kung tatanungin kung nakakapagod, actually, kakapagod po talaga. Since hindi lang isang school, hindi lang isang campus yung kailangan, especially nung mga nakaraan po, hindi lang isang campus yung kailangan puntahan, tapos iba-iba yung oras na pupuntahan. Minsan, kailangan, palipas gutom. May mga times na ganun po. So, medyo kakapagod personally. And kapag yung mga tao na kailangan nandoon,
wala, hindi mo makakontakt. So, marami yung mga nagra-rise na problem. But, yung pinaka dito is yung makabuild ng relationship sa kanila and maipakilala ba si Christ. So, yun po siguro. So, masasabi ko na nakakapagod pero nakakapagpatuloy dahil kay Lord. Sa akon po, nakapagod din po minsan sa children's ministry, lalo na po baga pag makakulit ang batit. Tapos, By the way, ilang taon ka na ate? 13. Ilang taon na? 13 po. 13 years old po sa Ate Cheska and she is teaching the children's ministry. Yung mga tinuturuan niya is ilang taon? 3 to 7 po. 3 to 7 years old. Ilang taon lang yung agwat mo? 7 years old? 5 years. Okay. Ate Ches, napagod ka ba? Opo, lalo na po. lalo na po pag makukulit tapos matutugas baga ang ulo. Pero praise God po kasi si Lord pa din ang nagbibigay sa strength and naaalala pa din po kung para kanina ito yung Gigi po. Ma'am Gigi. Kung dun po sa parte sa project, yung ginagawa namin sa project, yung sabi mo nga kanina na parang physically tiring siya kasi dati before pero ngayon naka-adjust na. Talagang kami ni Ate happy hanggang minsan, lalo na pag year-end. Kailangan po talaga magstay ng late, 'di ba? Parang nakakapagod siya physically kasi dapat, 'di ba, tutulog mo na lang, ipapahinga. Tapos sa iba pa na minsan ang nakakapagod din talaga, honestly, yung sabi nila kanina, is when it comes to relationships, 'di ba? Yung trabaho, okay lang din, kaya naman kasi paperworks, pero siguro, honestly, yung sinasabing nakakapagod din most of the time sa ministry po is when it comes to other people. Pero po, yun nga, sabi kanina ni Ma'am Donna, di ba, na kung alam natin yung purpose, alam natin kung para kanino to, when we know the bigger picture. Kasi maliit na bagay lang naman yung kinako-contribute ko personally and sa trabaho. Maliit na bagay lang siya, pero pag yung magiging effect niya is yung mas malaki. So same thing with yung na-mention ko po pagdating sa relationships. Syempre, we are all sinners, 'di ba? And we deal with others' sins. So kaya mahirap, 'di ba? Pero praise God kasi natututo tayo kung paano siya dapat i-deal, paano din mag-handle ng conflicts. And sana ako sa akin yun yung personal journey ko din with the Lord. Yung pagdating talaga sa relationships, sa building relationships kasi yung ministry naman po, hindi naman yung ministry ko yung papel, kundi yung mga tao na siniserve nung papel na yun. So, yun po. Ayun. So, may narinig ba tayong hindi napagod sa kanila? Lahat, no? Pagod? Tanungin mo yung katabi mo, napagod ka din ba? Sa buhay? Yung walk mo kay Lord, napagod ka rin ba? Diba? There are some of us here na pumupunta sa church, naglalakad lang. Nakikita namin yan ni Pala. And I appreciate these people. No? Sa amin dati sa Burias, sa Masbati, ganun din. Yung galing sa bundok, pumupunta pa ng church. Wala naman silang ginagawa sa church. Hindi katulad ng mga taong ganito na nandito na tumutugtog. They just come to church and praise the Lord and pray and sing. And then after that, uwi na naman sila ng bundok. Uwi na naman sila ng bahay nila, maglalakad. Nakakapagod kaya yun. Diba? But still, we come to church. Kaya tinatanong ko, bakit nga? Ano mang meron sa church? Ano ba talagang meron sa church? Last question. Akala nyo tapos na. By the way, thank you at sa mga pinagsasabi ninyo lahat. Sabi ko nga, hindi lang talaga ako magpipreach. Kasama ko kayo. Damay-damay na to. Last question. Medyo personal. At yes or no lang yung sagot natin. Yes or no.
Question. Was there a time that in a week, sa isang linggo, di ba meron tayo from Sunday to Saturday, sa isang linggo, was there a time in a week that nagkasala ka? Okay? May nagawa kang kasalanan, and still, pumunta ka pa rin ng simbahan pagka-Sunday. Yes. Yes. Yes po. Yes. 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 Wala na pala. Ibig sabihin, mga makasalanan pala to. Yes. Yes, din. Tinungin mo yung katabi mo. Pumunta ka ba sa church sa isang linggo tapos before that Sunday or kahit nga nung Saturday evening na gumawa ka ng kasalanan? Yes. Lahat pala tayo makasalanan. Ibig sabihin mo ulit yung katabi mo, you need a doctor. You need a doctor. Napagod. Kailangan pala natin ng lakas. Kailangan ko na din ng pahinga. May sakit. Grabe ka naman, kuya. Lahat pala tayo may sakit. So, ibig sabihin, if they come to church, ito yung mga tao na palagi natin nakikita sa harapan. Napapagod. Nagkakasala. Pero pumupunta pa rin ng simbahan. Bakit? Anong meron sa simbahan? Anong meron sa SBC Converge? Bakit pumupunta pa rin tayo dito? Ang sagot is, because church is not for fun. Church is not for fun kasi kapag ang tao gusto lang ng fun pag pumunta ng simbahan, kahit pagod na, whatsoever. Kung gusto mo ng fun, hindi ka pupunta ng church. Saan ka pupunta kung gusto mo ng masaya? Sa park. Di ba? Sa pier. Sa club. Tama? Di ba gusto mo ng fun eh? But ang tanong is that real happiness? Is that real happiness? We don't come to church for fun. And even we are sinning or we have been sinning throughout the week, we still come to church because alam natin na kailangan natin pumunta ng church. Because in the church, dito tayo maayos. Do not expect a church na maging smooth. Napakaganda dun sa church na yun kasi ang babait ng mga tao. If sometimes the church people will hurt you. Bakit? May sakit yan eh. May makasalanan din yan eh. Right? Nagkasakitan na ba tayo minsan? Lakas ng Yeshua. Di ba? If the church is full of sick people, if nakapunta na kayo ng hospital, di ba? May mga, aside sa mga nurses at sa mga visitors, yung mga nandun sa bed, may nakita na ba kayo dun na sobrang healthy? Siguro natutulog lang. Pero, di ba wala? Pag pumunta ka ng hospital, expect na mga may sakit yung madadatnan mo dun. Ibig sabihin, pag pumunta ka ng church, do not expect na lahat ng tao dun ay mababait. May kanya-kanyang topak yan. Tingnan mo yung katabi mo muna. Mukha bang may topak yan? Diba? So, ibig sabihin, if we are expecting a church that will really cater as our happiness, our funness, SBC Converge, announcement ni Kuya Jay, and sabi nating lahat that this church is not for fun. Kung gusto mo fun na church,
SBC Converge is not that church. Because this church is also puno din to ng mga taong bigo, basag, may sakit, may topak, makasalanan. Bakit ko sila tinawag? Kasi nga, yung binasa natin kanina, there are Pharisees nagsasabi na tagapagturo ng batas ng simbahan. But minsan, these people are also the people who naunang ma-point ng finger. Bakit si Jesus pumunta sa isang makasalanan at nakikain pa dun? Where in fact, makasalanan yun. Diba? These people, nagtuturo din to sila. Di ba, nagtuturo kayo, Jeho, pag pumunta ka sa campus, nagtuturo ka ng word ni Lord. Diba? Consider yourself as a Pharisee. Ha? Pharisee? Nagtuturo. Nagtuturo ka. Pero Pharisee ka ba? Di ba ang hirap sagutin? Kasi nga, alam mo mismo sa sarili mo, isa ka ring makasalanan eh. Di ba? We cannot really point fingers to people na siya makasalanan yan. Ay, ito, ganitong klaseng babae yan. Ganitong klaseng lalaki yan. Ay, ganito yan. Bakit? Di ba? Napakasimple lang. Marami nang nagsasabi nito. Every time that you point finger to other people, mas maraming finger nakaturo sa'yo. And Christ wants to build relationship with people who are sinners. Mga taong makasalanan. And these people, including ako, including si Pastor, lahat tayo dito, somehow, some ways, we have committed sin. Nagkasala tayo. And we need a doctor. We need a doctor. Kung ganyan pala, kuya, ang simbahan, pupunta ka pa ba? If this is the church na meron tayo dito sa SBC Converge, pupunta ka pa ba? Napaka-ironic no kasi every last week of the month, meron tayong tinatawag na back to church. Pero parang, Kuya Jay, gusto mo ba kaming bumalik pa o hindi na? Because this is real. Sabi ko nga, Lord, my prayer since last week, Lord, I want your word to become real and practical sa buhay ng mga tao. Nung hindi yung makikinig lang tayo, no? Parang ang ganda nung sinabi na yun ni Pastor Robert, at totoo ba yun sa buhay nyo? Totoo ba talaga sa buhay natin? Every time na nakikinig tayo ng word ni Lord, is this real to us? Is this real to us? And I also want to address yung sabi ng verse 13. But go and learn this, what this means. I desire mercy, not sacrifice. Kasi minsan, pumupunta tayo ng simbahan, di ba? We cover up our sins because of the things that we are doing in church. Let's break down natin. Sabi na, I desire mercy, not sacrifice. Minsan, pumupunta tayo sa church kasi we're just bringing our tithes and it's a sacrifice. Minsan pumupunta tayo sa ng church because we are doing this ministry. That is a sacrifice. Kailangan nating tumugtog. Kailangan natin pumunta ng magawa ng sa SOCMED. Diba? This is a sacrifice kasi imbis na pumunta ka ng trabaho, pumupunta ka ng church. Sacrifice. And nakala natin minsan natatapalan yung mga ginagawa nating kamalian because of our sacrifice. Tama? Tama po ba? Amen. Di ba minsan, nagkasala ka this week. Kaya, todo-todo yung, gawa mo sa simbahan. Kasi akala natin,
Diba? Minsan ganun. Sino yung ganun? Na parang, punta ako ng church, gagawin ko to. You miss the point. We don't come to church because of sacrifices that we do. What are you trying to say, kuya? Sabi ni Jesus mismo, I desire mercy, not sacrifice. Pag sinabi kasi nating sacrifice, these are just the things that we do. Tama? These are just the things na ginagawa natin para sa church. But ang totoo is, kahit anong gawin nating mabuti, hindi siya pwedeng itapal sa kasalanan na meron tayo. Kahit anong gawa mo dyan, mag-ushering ka, magtugtog ka ng gitara, mumanta ka ng papaos-paos ka na, di ba? Maglinis ka ng simbahan, tapos ang purpose mo lang pala is para tapalan yung kasalanan na meron ka, or yung insecurities na meron ka, or yung mga kahinaan na meron ka because of these things na ginagawa mo. Well, sabi ni Jesus, I desire mercy, not sacrifice. This is back to church. And we really have to come to church with the right perspective. Bakit nga ba talaga tayo pumupunta ng church? Bakit nga ba talaga tayo pumupunta ng church? There are a lot of things. There are truths that we have to learn. The first one is, all of us are sinful and we are sick. May sakit ka. Tabihin mo sa katabi mo, may sakit ka. Yes, pwede tayo mamalik. Thank you so much sa ating, palakpakan naman natin yung mga guests natin. Thank you, thank you. Ayan. So, lahat tayo may sakit. Okay? Pasabi mo na sa katabi mo ulit, may sakit ka pala. May sakit ka pala. Ibig sabihin ng may sakit, may something sa buhay natin na kailangang ayusin. And second truth, we cannot save or heal our own sickness. We have to admit na lahat tayo may kapansanan at kailangang ayusin. At ito rin yung pangalawang katotohanan, hindi natin kayang ayusin or sagipin or iligtas yung sarili natin. That is why sabi ko kanina, kahit anong tapal mo, di ba? Ng lugad mo, di ba? Pag ang lugad sobrang lalim, na-try nyo na lagyan ng band-aid yung isang wound na malalim? Effective ba? Lain, di ba? Kahit ilang band-aid yung ilagay mo dyan, may Hello Kitty pa yan na band-aid. Sugat pa rin yan. Eto. Minsan kasi, pumupunta tayo ng church, we act like okay tayo. Di ba? Tama? Yung tipong, oh, kumusta ka bro? Ayos lang. Smile pa, di ba? Di ba? We're trying to, parang tinatapalan natin yung the real us. Na-try nyo nang pumunta ng doktor. Ako na-try ko na. Yung may sakit ako na ubo or lagnat. Tapos grabe talaga, nukal yung, naturunog talaga. Tapos yung parang may ano, di ba? Na-try nyo na yung may ganang ubo? Tapos yung parang may nagkakagal-kal sa loob. Tapos pumunta kayo ng doktor. Tapos bago kayo pumunta ng doktor, nilabas niyo muna lahat. Di ba? Tapos pag hinapot ka ng doktor, tapos pinatukaw ka. Di ba? May stethoscope yan. Sige nanay, try mo nga daw huminga, tapos umubo ka. Anong ginagawa natin? Ano yung klaseng ubo yung ginagawa natin? Ha? Pinipigilan mo, di ba? Yung talaga, sige nga, pero yung ubo mo, kagalkulo na talaga. Tapos pag ano mo, sa doktor,
Sige nga, ubo. Ubo ko nga. Pinipigilan mo. Di ba? Bakit? Naalo kita. Di ba? Naalo kita. So, paano masasabi ng doktor kung may sakit ka talaga? Another truth. Hindi ka gagaling kung hindi ka magpapakatotoo. Church people, we come to church not for fun. And also, this is somehow, church is also not for fake people. Church is also not for fake people. Sabi nila kanina, we do not come to church for people, tama? Pero minsan, pinipiki natin yung sarili natin para natin yung ibang tao. Diba? Para makita ng ibang tao na parang okay ka. Diba? Tanong ka, kumusta ka, Brad? Sis, okay lang. Tama naman ako. Ako pa. But hindi naman talaga tayo pumupunta sa church for people and to people. We come to church for God and to God. And God knows what you are struggling. Alam ni Lord, hindi mo nga pwedeng pikiin si Lord eh. Hindi rin siya yung katulad ng doktor na naghuhula. Minsan yung mga doktor, di ba, naghuhula. God, kapag nakita ka pa lang ni Lord, nakita ni Lord si Matthew, alam niya makasalanan si Matthew eh. From afar pa lang. Siya yung tunay na Pharisee. Si Jesus. Far I see you. Kahit nasa malayo ka, God sees you. And God knows, alam ni Lord kung ano yung pinagdadaanan mo. Tapos pupunta ka ng church trying to cover up the real you. Hindi naman si sister mo yung pinunta mo dito. We come to church because we need healing. Kailangan nating ayusin yung mga buhay natin. Also, yung mga nakikita nyo dito kanina, yung nandito sa harapan, they also need healing. And we cannot heal ourselves, we cannot save ourselves. Because we need a doctor, and that doctor is Jesus. We need a doctor. Pasabi sa katabi mo, kailangan mo ng doktor. Kailangan mo magamot. Emergency ka. Emergency ka. Nasa emergency level ka. Bakit? Every week, ang daming binabato sa atin ng kalaban. Lahat ng pambabato ng kalaban para humina tayo sa ating pananampalataya, para ma-insecure tayo, para maliit yung tingin natin sa sarili natin, para matukso tayo, para magkasala tayo. And after a week, only Sunday is the time for us na makapagtipon-tipon para magpalakasan. And we cannot fake, and we should not fake ourselves. Because we need a doctor. We all need Jesus. We all need Jesus. Tanungin mo yung katabi mo, kailangan mo ba si Jesus talaga? Kailangan mo ba talaga si Jesus? We do not come to church for fun. Pumupunta tayo sa church para magkaroon tayo ng kaayusan, healing. And we cannot be healed if we cannot be real. We need to become real.
Isang sabi ni John Piper sa isa sa mga sulat niyang book, God is most glorified when we are most satisfied in Him. Ano ibig sabihin nito, kuya? God is most glorified when we are most satisfied in Him. Ibig sabihin, sinasabi natin na pumupunta tayo sa church, nag-worship tayo, nag-music ministry tayo, nag-sokmed ministry tayo, or whatsoever ministry na meron tayo. And some of us na pumupunta dito sa church, every time that you're faking your satisfaction, na akala mo okay ka, you're worshiping God, and the real thing is hindi ka pala talaga okay and satisfied sa presence ni Lord, hindi po naglo-glorify si God. Hindi napapapurihan si Lord. Every time that we deny, na ginadeny natin na tayo ay okay lang, ginadeny natin na may kasalanan tayo, ginadeny natin na may kakulangan sa atin, na may kailangan ayusin sa atin, hindi po mapapapurihan si Lord. That's why in the church, we have to become real. Kasi kapag hindi ka nagpapakatotoo, hindi yung kapatid mo, for example, in a cell group, that's why cell group is very important. And yung kahit yung simpleng usapan lang natin minsan, pakipag-usap tayo kay pastor or sa mga leaders, napaka-importante po ng cell group. Bakit? Sa cell group kasi nagpapakatotoo tayo eh. Ang cell group is not, yung cell group, C group, is not chismis group. Sa cell group, kailangan natin magpapakatotoo. Bakit? Yung katabi mo na yan, yes, may sakit din yan, but pwede yung maging nurse. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang nurse yan? Nurse. Diba? Ang nurse yung nag-a-assist sa pasyente. And you, as a child of God, you are also a nurse. And here is a church. I'm also a person with sickness. May kasalanan, may sakit. But bakit pumupunta ako sa church? Not for the people, but I love to mingle with people in the church. Bakit? Here in the church, alam mong may aakay sa'yo. Yes, may kakulangan din. Yung katabi mo natin, may kakulangan yan. May sakit yan. May kasalanan yan. But the truth in the church people are also the nurses. Yung mga tao na yan, sila din yung aakay sa inyo. Kaso minsan iniisip natin na yung mga tao na yan, sagaba lang. Mas makakapalala. We need to accept in ourselves that somehow, in some ways, kailangan natin ng kagamutan. And the real thing, bakit pumupunta tayo ng church? We come to church not to have fun, but to have fulfillment or full satisfaction. Full satisfaction. Diba? Satisfied. Yung sobrang kumpleto ka. Sobrang okay ka. Pero ang tanong ba, kuya, nagiging sobrang kumpleto ba talaga ang tao? Habang buhay tayo sa mundong to? Hindi. Diba? But we can be complete in our identity with Jesus. Because satisfaction will only be found in Jesus. That is why every day, hindi nga lang dapat Sunday, we have to approach Jesus because alam natin na every time na may kulang sa atin, we have to come to Jesus. Because Jesus is the only one who can give us satisfaction. Itong kanta na to, bago tong kanta natin na to, yung sa yung yakap, yung kinanta kanina,
And gusto ko siyang i-ponder natin, inamnamin natin siya na maging totoo sa atin. Sabi ng verse na to, first verse, sabi na, ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Pwede ba ipakita natin yung, Ate Jo? Yung verse, yung kanta. Napakaganda ng kanta na to kasi tinatanong niya yung sarili niya, yung gumawa ng kanta na, Lord, ano ba yung nakita mo sa akin na ginusto mo ako? Kung lahat naman pala tayo makasalanan, madungis, may sakit, messy ang buhay, magulo ang pamilya, pero bakit ikaw ang pinili ni Lord? Bakit ikaw? Gusto ka pa din ni Lord? Sa lahat ng kalokohan na ginawa mo sa buong buhay mo, gusto ka pa rin ni Lord. Sa lahat ng kapalpakan na ginawa mo sa buhay mo, gusto ka pa din ni Lord. Gusto ni Lord na makipagkaroon ng relationship sa iyo, na hindi lang yung plastic na relationship. He wants a genuine relationship. Not the superficial one na yung sabing, kumusta ka? Okay lang. God wants the real you. Sabi diyan, ano nga bang nakita mo sa akin at ako'y ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Yes, makasalanan ka, but God chose you. Minahal ka pa rin ni Lord. Walang anumang kasalanan ang pwede mong gawin na pwedeng makapagpabawas ng pagmamahal ni Lord sa iyo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan. In 2 Corinthians chapter 5, verse 21, sabi dyan, For God made Christ who never sinned to be the offering for our sin. That is why, hindi kailangan ni Lord ng anumang sacrifice natin para maging okay tayo sa Kanya. Because si Christ mismo ang naging sacrifice para sa atin. So that we could be made right with God through Christ. Gusto mong maging matuwid? It's not your works. Hindi ang mga mabubuti mong gawa, but it's God's offering. Chorus, sabi ng chorus, sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Kung makakaramdam ka ng satisfaction, hihiwalay ka pa ba sa taong yon? Kung alam mo, sa taong yon, alam mo magkakaroon ka ng kabutihan, mapapabuti yung buhay mo. Yes, there will be some point of problems, pero alam mo na kapag kasama mo yung tao na yon, yung person na yon, alam mo na may solusyon at alam mong kakayanin mo yung buhay mo kahit kasama mo siya. Bibitaw ka pa ba? Sa yung tawag, ako'y binago mong ganap. Sabi ko nga kanina, hindi natin kayang baguhin yung sarili natin. Hindi natin kayang ayusin yung sarili natin. Pero kapag tinawag tayo ni Lord, tsak! Katulad ni Matthew. Diba? Balikan natin yung verse. As Jesus went there, he saw the man named Matthew sitting at the tax collector's booth. Sabi ni Lord, follow me. The question is, willing ka bang sumunod ngayon kay Jesus? For all of us, whether we are already part of the church for a long time, matagal na tayo sa simbahan, siguro minsan nagda-disconnect tayo kay Lord, now is the time sabihin mo kay Lord, I still want, Lord, to follow you. Kahit napapagod ako, kahit nagkakasala ako, kahit na may kakulangan ako, kahit na ang dami kong insecurity sa buhay, kahit na sobrang ang dami kong kapalpakan sa buhay, Lord, I still want to follow you. The question is, susunod ka ba kay Lord? Sabi dyan, will you still follow God?
Now this time, I want you to bow on your heads. And I want you to think, kumusta ba talaga ako kay Lord ngayon? Magpakatotoo ka kay Lord ngayon. Do you really want that satisfaction? And ask yourself, gusto ko pa bang sumunod kay Lord? Kahit na ganito ang sitwasyon mo ngayon. Kahit pagod ka na, gusto mo pa din bang sumunod kay Lord?